Follow naman po kayo dyan. Ha? Huwag po kakalimutan. Ha? Pasuporta. Humihingi lang po ng konting lambing kung kayo po ay tunay na oposisyon na nag-iisip. At galit sa mga tambaluslos ng bayan na ito, dapat nakasubscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Ayan, wag na po. Ito magandang talakayin natin ngayon kasi ito po ay tagumpay ng mga DDS. Shout out po sa inyo, Tatay Digong. Nangunguna pa rin sa survey. Ay, malapit na po. Okay? So, mamaya po tayo magbabasa ng inyong mga komentaryo. Mamaya po tayo magiging interactive, no? Basa, diretso muna tayo sa balita, no? Pero bago tayo magsimula, paalala lang po, doon sa mga DDS, yung mga tunay na taga-suporta ni Tatay Digong at naniniwala malaki maipagbabago ng bayan na ito. Dahil kay Tatay Digong, wag po kakalimutan, pagpasok pa lang sa hahabol at sa manunood ng replay, lahat po pagpasok pa lang sa mga DDS. At ngayong mga nanditong nanonood na, eto agad ang gagawin natin. Lagay kayo agad. Pati sa pa-fist bump. Tatay Digong, mismo ka talaga. Ayan lagay agad. Alright. At syempre, subscribe na rin. Or follow kung kayo nasa Facebook. At i-like nyo yung video para mas lalong kumalat itong video natin. Okay? So again, sa mga tunay, lehitimong DDS. Fist bump tayo dyan, fist bump. Okay? Let's enjoy this at bigyan ko ng komentaryo. Enjoy po natin ito. Ayun, dami nag-ano. Congratulations, Tatay Digong. Iyon, sa posibleng senatorial candidate si 2025. Iyon, Tatay Digong. Salute. Nangunguna pa rin. Teka, lalakasan natin. Mahina po ba ang ating volume? Sige, pasok. Election si former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tangere, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.9. Yun. Grabe. Ito ay survey ng Tangere from January 10 to 12, 2024. Ibig sabihin, latest po. Latest. Hindi recycled ang balita. Latest. Please repeat after me. Latest. Tumaas. At yun ang pinakamatindi ron. Mataas na, tumaas pa 60% to 62%. No yun, Tatay Digong. Iba talaga, DDS. 62%. Ito naman ang kinagandahan niyan. Erwin Tulfo, mataas pa rin, nangunguna, pangalawa. Pero bumaba. Ibig sabihin, may epekto. Yung kakasipsip, yung kakatanggol niya kay Tamba, may epekto. Nag-isip-isip po tayo, yung mga Tulfo dyan, mag-isip-isip po tayo kay Erwin Tulfo. Hindi ko sinasabing huwag niyong suportahan, pero i-research nyo, ano bang panig nito? Ito ba ay karagdagan lang sa pabigat sa atin dahil kumakampi kay Tamba? O ito ay talagang magsisilbi sa taong bayan? But then again, ako'y natutuwa. Kahit mataas pa rin siya, bumaba. At kung ito ay magpapatuloy siguro na didikit kay Tamba, baka ito ay bababa. Muli, tandaan ninyo, tumaas si Tatay Digong despite sinuspinde yung gikan sa masa. Malaki pong ibig sabihin yan, hindi po basta-basta yan. Kaya nga si Tatay Digong, ang karisma, ando doon Hindi natin maiiwasan. Kakaiba to si Tatay Digong. Kahit pinatahimik na siya, sinarahan ng gikan sa masa,
Pinapapasok ang ICC, lahat na binabato sa kanya, dinemanda pa siya. Kaya lang, na-dismiss. Kaya tumaas. Kasi nakikita ng taong bayan ang katotohanan. Tatataan natin, pag ikaw ay sikat, gaya ni Tatay Digong, maraming bumabatikos. Kasama po yan eh. Maraming naiinggit. Kasi kung hindi ka naman katulad ni Tatay Digong, walang maiinggit. Diba? So mataas ka kaya maraming naiinggit. But despite all that, mataas pa rin. Diba? Congratulations. Kasi po, alam mo, napakalaking bagay ng Duterte sa bansang ito. Hindi ko alam paano tayo aahon kung walang Duterte. Hindi ko nga alam kung ibang naka-presidente nung tinamaan tayo ng COVID eh. Sigurado lugmok tayo. Naging blessing in disguise na rin si PRRD ang presidente natin nung COVID. So, ang ganda nito. Isa lang siguro ang nakikitaan ko rito ay sana i-consider din ni PRRD hindi lang Senate paka-Congress. Kasi alam mo ang problema natin nasa Kongreso eh. But anyway, bagamat prefer ko na mag-congressman siya para maging speaker sana siya at mapalitan to si Tamba. Ang importante ito si Tatay Digong kay Congress, kay Senate. Ayos na rin po yun. Maraming salamat June Hesley sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you. Whew. Kaya alam nyo ang tao, kahit siraan mo ng siraan yan, labasan mo ng baho, alam naman kasi ng tao yung peke, yung peking paninira, yung paninirang walang ebidensya, wala eh. Isa lang po ibig sabihin yan. Si PRRD, si Tatay Digong ay mahal ng taong bayan at yung binabato sa kanya ay hindi ka panipaniwala. Mahal siya ng taong bayan galing sa puso, organic. Yun ang importante doon. Organic. Anong ibig sabihin? Hindi nabayaran. Talagang ang taong kusang pinagtatanggol siya. Talagang galing sa puso. Hindi sa pilitan. Cherry Tosaki, maraming salamat po. Nagpa-member 13 months. O yan na. Tularan ng magandang halimbawa. Thank you po, Cherry Tosaki, for being a member. Ayan. Diretso tayo. 96% noon December 2023 survey. Pumangalawa naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ako bahala kayo. Di ko po kayo pipilitin. But I hope bumaba talaga to si Tulfo. Until such time. Maganda naman kasi okay naman to si Tulfo eh. Pero hindi ko type tong paninindigan niyang pagtatanggol kay Tamba. So kung magtutuloy siya ng ganun, sana bumaba. Mag-isip-isip po tayo. Warning po Anyway, nasa sa inyo po ang desisyon. Basta sa akin, mag-iingat po tayo. Hindi porket matunog ang apelyido, kailangang iboto. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Lynn Villadolid, ayan, member na for 4 months. Thank you from Dubai. Na may 56.96%. Bahagyang bumaba ito kumpara sa 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III. Pang-apat, si Senator Christopher Bongo. Yun, si Bongo. Siyempre, mga DDS, mataas pa rin. Sa mga DDS, wag pong kakalimutan, isisigaw natin to si Bongo. Isigaw natin ng isigaw to. Ito, hindi kayang kontrolin to nila Tamba. Siyempre kanang kamay ni PRRD yan At si PRRD, pag may kanang kamay, talagang matino. At hindi niya iniiwan sa ere. Hindi katulad ng iba. At panglima, si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Yun, isa pa yun, mga Iskonians. Si Isko, panglima. Congratulations, Yorme, panglima. Ninong, hindi, joke lang. Panglima po. At ang maganda ron, tumaas din. From 44%, 45% na si Yorme.
Oh, kaya kailangan napaka-importante ng organic at God first. God first, ha? Shoot na sa banga ito. But hindi natin alam kasi yung huli namin pag-uusap ni Yorme, eto sinabi niya na talagang magre-retiro na siya kasi para siya sa pamilya. I respect that. But I hope tumakbo siya. Pero kung di siya tumakbo, nire-respeto ko pa rin. All the same. Pero kasi kailangan natin na matitinong ganito. At posible po ito. Ayoko po magsalita ng tapos. Pero ito ay posible. Baka ito si Yorme, alam nyo na. Tumandem to kay PRRD. Ako naniniwala po ako, this is just my opinion. Kung si Sara hindi tumakbo under BBM, hindi si Isko po ang i-endorse ni PRRD. Nagkataon lang yung anak niya na kay BBM. At definitely ayaw ni Duterte ni PRRD kay BBM. Kaya hindi niya in-endorse, no? But anyway, it's just my opinion. But ako'y naniniwala. Si Tatay Digong, marunong tumingin ng resibo So, ayos yan. Kung matutuloy, maganda pagsasama. Duterte, Isko. Yun. Oo. Kapit mga kapatid. Kapit. Maganda nangyayari to. Bagamat maraming malulungkot na pag nangyari sa ating bayan tungkol sa mga tambaluslos, itong mga PI, pagtaas ng presyo, medyo nakakakita tayo pagka ganitong survey. It shows na nagigising ang taong bayan. Unti-unti, hindi man todo. Importante, hanggang 2025, yung pinabakbakan natin ang binabakbakan, yan ang lumusot. Si Erwin lang talagang medyo alanganin ako dyan. Pang-anim, si dating Senador Manny Pacquiao. Pang-pito, si... Alam mo, si Pacquiao, sa tingin ko okay naman to Kaya lang, tumakbo siyang bilang presidente, medyo alanganin. No? Kasi hindi siya pang presidente. Hindi kasi pwedeng mabait ka lang sa presidente. Kailangan may alam ka rin. No? Hindi ko sinasabing wala alam si Pacquiao, pero ayaw ko. Let's see. Malayo pa naman. Si Bato, DDS pa rin alam mo, ayoko man yung ginawa niya sa dito kay Bantag sa at saka kay Tebes, yung kanyang tumaas siya Laki ng tinaas niya, 5%, 37% to 42%. Mataas yan almost 43 kasi 42.92. Siya ata ang pinakamalaking itinaas. No? Siyempre, bit-bit pa rin niya yung pangalang DDS. Let's observe, Bato. Pia Cayetano, yan, shoot yan sa banga. Amy Marcos. Awan ko. I'm not convinced. But maganda yung ginagawa ni Amy ngayon dahil binubuking niya yung kanyang pinsan. But still up to now, hindi ko feel. No? And it shows. Kasi tingnan nyo po. Si Amy po, 43%. Bumaba, naging 39%. So, ibig sabihin, ang basa ng taong bayan dito kay Amy, hindi pa rin talaga. Parang, alam mo yung parang lalaking namamangka sa dalawang ilog. Parang nagsasabong na nakataya sa dalawang manok. Sure win Posible ganyan ang iniisip ng taong bayan dyan. Kaya hindi ako solve na suportahan pa si Amy now. Wala talaga Siyempre, Marcos pa rin yan. Kahit at the end of the day, Marcos pa rin. Doc Willie Ong, yun, nasa pang-10. Bagamat bumaba si Doc Willie Ong kasi si Doc Willie Ong naman ay hindi nagpapahiwatig Parang hindi siya tatakbo. I really don't know yet. But tahimik si Doc Willie Ong, he's busy. Malakas po, sobrang lakas po nung kanyang vlog, no? Pero pagdating sa politika, tahimik siya. Pero alam nyo, masasabi ko sa inyo, Doc Willie Ong is totoong tao. Totoong tao yan. Nakakasama po natin yan. Yan yung taong bagamat kilala, napakababa. Sa katunayan, pag nakasama nyo yan, makikita nyo mas mababa pa siyang umasta kaysa doon sa mga ibang vloggers.
Hindi na ako magpapangalan. But anyway, totoo po yan. Napakakumbaba niyan. Ako nagsasuggest lang. Nasa sa inyo naman yan. At the end of the day, kayo yan eh. Kayo naman na magde-decide. Ako kung ano yung input ko lang. Pero, ang sa akin, yung may paninindigang hindi kayang hawakan sa liig ni Tamba. Yun eh. This time, napaka-importante hindi mahawakan. Kasi pagka nag-ano na yan, parang sindikato yan. Pag nahawakan sa liig yan. So, yung mga binabanggit ko, hindi po mahahawakan sa liig yan. Lalo na si PRRD. Galit na nga yung mga Duterte sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Seka muna Commercial, saglit lang. Huwag pong kakalimutan yung mga hindi ko pa po subscriber sa YouTube, subscribe. At sa Facebook naman, follow Coach Oli News PH. Tuloy. Pang-8 si Senator Pia Cayetano. Pang-9 si Senator Amy Marcos. At pang-10 si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11 to 15 position naman, sina Senator Francis Tolentino. Ito mga ka-DDS huwag po nating kakalimutan. Ito ay matibay na sundalo din ni PRRD. Ito si Francis Tolentino, Senator Tolentino. Medyo pang-11 Bagamat pasok yan, medyo delikado kasi 12 lang po ang kukuhanin. So, itaas natin. Nami-maintain naman niya 38%. Bumaba siya konting-konti lang. 0.06 lang ang binaba niya. 0.14. So, okay pa rin. But sana tulungan natin ito. Ilagay nyo sa listahan si Francis Tolentino, si Senator Tolentino. Huwag natin alisin. Solid DDS yan. Lito Lapid, pambira, hindi ko na nga nakikita si senador pala yan. Lumalabas. Ano ba? Kayo ba gusto nyo manood ng soap opera, telenovela? Ano bang gusto nyo panuorin? Gusto nyo na lang ba manood ng TV? Ba't sinasali nyo pa dito si Lito Lapid? Pambira naman kayo. Ano ba? Hindi. Naramdaman nyo ba? Marami nga sa inyo, hindi nyo alam, senador ngayon si Lito Lapid Honestly, alam nyo ba, senador si Lito Lapid? Tapos ngayon, pasok na naman sa Magic 12. Pabira naman kayo. Ay, nako, ewan ko sa inyo mga Pilipino Huwag naman kayo magpabudel-budel. Ito po sinasanay natin ng mga manunood na nag-iisip. Hindi lang basta oposisyon nag-iisip. Hindi lang basta DDS nag-iisip. Hindi lang basta boto, nag-iisip. Ba't si Lito Lapid, isip-isip tayo mga kababayan ko Ako, delikado yan. Ben Tulfo. Ayan, andyan si Ben Tulfo. I don't know. I really don't know yet. Kasi, again, Tulfo yan kita mo naman si Erwin, ano nangyari ngayon? Diba? Bagamat si Ben Tulfo bumabanat siya ng bumabanat, wala pa akong masabi sa kanya. Baka mamaya pag nakapwesto nasa kampo rin mamaya kasama na rin namamalengke ni Tamba yan. No? Hindi, ayokong husgahan. Kaya nga sa akin, I'm not solved yet. No? Tingnan natin. Tingnan natin. But as of now, ayaw ko. Pero nasa sa inyo naman din ulit yan, kayo naman magde-decide niyan. Ako nag-share lang ng aking opinion. Lenny Robredo, point. Mahawa naman kayo. Naging vice president na yan, wala namang nangyayari. Papapasukin nyo pa yung dilawan, wag na yan. Wag na yan si Lenny. Wag na po natin ipasok yan. Dilawang tayo yan, wala na. Ang dilaw, ilagay na natin, i-flash na natin sa inidoro. Shhh! Uy, flash na natin yan, honestly, ano bang nagawa niyan? Lutang na lang tayo ng lutang. Wag na, Wag na. Bahala kayo. Basta tayo nagpaalala lang. Gaya na sinabi natin dati, nagpaalala tayo noong 2022 election. Ayaw nyo makinig. Sabi namin, wag nyo iboto yung presidente na yan. Marami na budel. Bahala. Ako nag-suggestion. Hindi ko kayo pipilitin. Basta ayoko si Lenny. Sa inyo yan. Bahala kayo.
Joke lang. Ping Lacson, let's see. Mukhang okay naman to si Ping Lacson. Pero abangan natin, Hindi ko pa sure, ha? Bebe Ansar, hi, pwedeng gawan mo ng content itong na-receive ko na email. Email mo sa akin. Diretsa. Senator Lito Lapid, broadcaster na si Ben Tulfo, former President Leni Robredo at former Senator Panfilo Ping Lacson. Ang 2025 Tangere Senate Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng mobile-based respondent application na may 2,400 participants. Yan. Okay, so muli, napakagandang balita ito sa mga tunay na taga-suporta at tunay na maka-PRRD. I'm talking of Tatay Digong, yung mga DDS na hindi madaling mabudel. Congratulations sa inyo. Congratulations, Tatay Diggs. See you soon. See you soon in Senate. Oy, nako. Pero mas maganda pa rin para sa akin ay sa Kongreso. Alam mo, marami siyang magagawa sa Kongreso. Sa Senate naman, marami tayong kaalyado dyan na mga DDS na pwede nating ibalik. Sa Kongreso, pag nailagay sa Kongreso to si Tatay Digong, mangangatugtong mga nasa Kongreso. Kasi malalaman niya na yung budgetan eh. Pwede niya isiwalat. Saan napunta yung ganitong budget? Bakit nagkaroon ng project yan? Pwede niya silipin. Meron na tayong mata. Meron na tayong gwardya. Meron na tayong pulis sa loob mismo. Oh. Ngayon, mangangatog yan. Iisipin mo, lahat ng resolution nila kokontrahin. Pagka mali. Halimbawa, yung unprogrammed funds na 450 billion, kung nasa loob si Tatay Digong ng Kongreso, hindi lulusot yan. Isisiwalat nga yan. Tandaan natin, meron siyang privilege speech doon. Teka muna, mali yung 450 billion na yan. Magsasalita yan. Oh. Hindi mo pwedeng kontrahin yan. Hindi mo pwedeng idemanda yan. Pwede siyang kumontra doon na. Oh. Ba? Ngayon, malalaman nating lahat. Pansinin man siya o hindi dahil maraming kaalyado si Tambaron, lalabas natin sa media. Meron na tayong tao sa loob. 'Di ba? Napakalaking bagay. Pero kung hindi man sa Kongreso, sabi ko nga, at the end of the day, ang importante, tumakbo ulit si Tatay Digong. Hopefully. I'm not sure kung payag ang kamag-anak niya dyan, no? Siyempre, nirespeto natin kung ayaw na siyang patakbuhin dahil may edad na. Kahit naman ako kamag-anak ni PRRD, ang boto ko, wag siyang tumakbo. No? But an ordinary citizen, my golly, wow. We are in desperate need of a leader like PRRD. Malabo pong aahon tayo nang basta-basta lang nang wala ang Duterte, especially si PRRD. We need a leader, a man like him, a strong man. Magandang karakter like PRRD, Tatay Digong. Sana i-consider mo kami. Ha? Yan. Tuloy po tayo. Ito pa, isa pang magandang balita. Ha?